Ako nga pala si William, 21 years old, kumukuha ng kursong criminology. Wala pang kasintahan. At gaya ng karamihan sa edad ko, abala lang sa tropa, laro at gimmick. Bakasyon ngayon, at akala ko magiging ordinaryo lang ang summer ko. Hanggang sa dumating si Tita Luningning, ang matalik na kaibigan ni Mama. Araw yun ng Sabado. Tanghali na ako umuwi galing sa tambayan. Maingay sa bahay, may tawanan at halakhakan mula sa loob. Pumasok ako, pawis na pawis pa at amoy araw. At doon ko siya unang nakita. May edad na siya. Halatang nasa 40 pataas. Pero ang ganda. Maputi, maayos yung damit, at kahit simpleng blouse at pantalon lang yung suot niya, lutang na lutang yung alindog. Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang huminto yung paligid ko nung magtagpo ang mga mata namin. Oh, siya nga palang anak ko si William. Sabi ni Mama sa kanya habang nakangiti at pinapakilala ako. Ngumiti ako. Maganda pa ho kayo sa tanghali. Biro ko dito sabay kamot ng ulo. Napangiti siya. Yung tipo ng ngiti na may halong gulat at aliw. Nako, may anak ka palang mambobola, Tess. Sabi niya kay Mama. Mano ho, tita? Sabi ko sa kanya sabay abot ng kamay niya. Ngunit agad niya yung iniwas ng kaunti. Wag na, iho. Nagmumukha naman akong sobrang tanda. Sagot niya sabay tawa. Natawa na rin ako. Pero sa totoo lang, nung mahawakan ko yung kamay niya saglit, may kung anong dumaloy sa dibdib ko. Mainit at malambot at may kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung hiya o kaba. Basta parang may tumama sa akin. Mabutit dumating ka, anak. Sabi ni Mama. Siya ang Tita Luningning mo. Matagal na kaming hindi nakikita. Dito muna siya at magbabakasyon ng ilang linggo. Siya yung sinasabi ko sa'yo, yung kaibigan ko nung high school pa. Tumango lang ako. Ganun ho ba? Ayos yan. At least may kasama na kayong kakwentuhan. Ngumiti si Tita Luningning at tiningnan ako. Baka nga ikaw ang makakwentuhan ko dito pag wala si Tess. Sabay kaming natawa ni Mama. Pero sa loob-loob ko, may kung anong kakaibang kilig sa sinabi niya. Pagkatapos ng tanghalian, busy na si Mama sa kusina habang si Tita Luningning ay nag-aayos ng gamit sa kwarto. Napadaan ako sa hallway at natanong ko siyang nag-aayos ng maleta. Nakatali ang buhok, suot lang ay simpleng duster. Pero hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Ang gaan niyang tignan, parang lahat ng kilos niya mahinahon. Yung tipo ng babae na hindi mo mapupuna agad pero habang tumatagal, mas lalo mong nagugustuhan. Uy, William, sigaw ni Mama mula sa kusina. Pakitulungan mo ang tita mo sa bagahe niya, ha? Agad akong lumapit. Tita, tulungan ko na ho kayo. Grabe, gentleman pala tong anak mo, Tess, ha? Sigaw naman ito sabay kindat. Ngumiti ako. Kasi po, baka magalit si Mama pag di ako tumulong sa magandang bisita. Napailing siya. Aba, bolero talaga. Tiningnan ko siya at napangiti siya. Ewan ko ba, pero iba talaga ang dating niya. Hindi katulad ng mga babae sa labas. Siya, may misteryosong nakakaintriga. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV, naupo siya sa may sofa malapit sa akin. Si Mama naman nasa labas, may kausap na kapitbahay. Tahimik kaming dalawa pero ilang beses kong naramdaman na tumitingin siya sa akin. Tapos bigla siyang iiwas. William? Sabi niya bigla. Ilang taon ka na nga ulit? 21 po, tita. Naku, binata na pala talaga. Nung huling na ikuwento ka sa akin ni Tess, bata ka pa nun at matigas daw ang ulo. Totoo po yun, pero ngayon, mabait na ako. Sigurado ka? Tanong niya. Hindi ako nakasagot kaagad. Nakatingin lang ako sa kanya, sa mga mata niya na para bang nangungusap. O baka napipikon ka sa biro ko, Sabi niya. Hindi po. Gusto ko nga po yung may kausap na marunong ding mang-asar. Marunong makisabay. Di magkasundo pala tayo. Sabi niya sabay tawa. At sa tawa niyang iyon, parang may kung anong lumambot sa loob ko. Hindi ko maipaliwanag, pero gusto kong mas makilala pa siya. Kinabukasan, maaga akong nagising. Pagkalabas ko, nakita ko siyang nagkakape sa may terrace. Ang ganda niyang tingnan sa umaga. Suot lang niya ay simpleng puting damit at short. Buhok niya ay medyo magulo pa, pero natural lang. Maaga kang nagising? Sabi ko.
Hindi masyadong nakatulog. Hindi talaga ako sanay sa katahimikan ng probinsya. Sagot niya nang nakangiti. Lumapit ako. Masasanay rin po kayo, lalo na't ako ang makakasama niyo lagi sa umaga habang nagkakape. Biro ko. Loko ka talagang bata. May kasamang pambobola palagi. Sabi niya, pero tumawa rin. Sige na, kumuha ka na ng tasa. Sabayan mo na akong magkape. Nagtimpla ako ng kape at pagkatapos ay umupo sa tabi niya. Tahimik lang kami saglit at pinapanood yung mga ibon. Tita, sabi ko. Lagi po ba kayong busy sa Maynila? Halos araw-araw. Sa opisina, puro trabaho. Kaya nga gusto ko munang magpahinga dito. Gusto kong ma-feel ulit yung simpleng buhay. Di sakto ho pala na dito kayo napunta. Napangiti siya. Alam mo, hindi ko alam kung bakit parang ang gaan-gaan agad ang loob ko sa'yo. Napatingin siya sa akin. Saglit lang. Pero parang tumigil ang mundo ko. Siguro kasi mabait ka? Sabi niya pero mahina ang boses. At marunong din mambola. Pwede rin po. Sagot ko. O baka naman kasi bukod sa gwapo ako maganda rin kayo kaya magkasundo tayong dalawa agad. Tumawa siya, pero may halong hiya. Ay nako, baka marinig tayo ng mama mo niyan. Hindi po, tulog pa po yun wala pang 7:00. Nagkatinginan kami. At sa sandaling yun, parang may kakaibang koneksyon. Hindi ko alam kung ano yun. Respeto, paghanga, o baka simula ng isang bagay na hindi ko pa maintindihan. Ang alam ko lang, mula nung umagang yun, hindi na naging ordinaryo ang bakasyon ko. At sa bawat ngiti ni Tita Luningning, lalo kong nararamdaman na may kung anong kakaiba sa pagitan naming dalawa. Lumipas ang ilang araw, naging mas malapit kami ni Tita Luningning. Madalas akong sumasabay sa kanila ni Mama ng almusal. Minsan nagkakape sa terrace habang nagkukwento siya tungkol sa anak niyang nasa abroad. Palagi niyang sinasabi kung gaano siya kasaya na may nakakausap daw siya rito kahit papaano. Isang araw, habang nag-aalmusal kami, sabi ni Mama William, makagabihin ako ng uwi ha? May asikasuhin lang ako sa bayan, huwag kang aalis. Baka mamaya pumunta ka sa mga barkada mo para may kasama dito ang tita mo, okay? Bago pa ako makasagot, nagsalita si Tita Luningning. Naku Tess, ayos lang ako kahit mag-isa dito. Ngumiti naman ako at nagsalita din. Naku Tita Luningning, samahan na kita para naman hindi ka maboring dito. Tumawa lang siya. Yung tawang mahina niya pero nakakagaan ang loob. Bandang 8:00 umalis na si Mama. Naiwan kaming dalawa. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimula siyang magluto ng tanghalian. Amoy na amoy ko yon na lalong nagpagutom sa akin. Tita, tulungan ko na ho kayo. Sabi ko habang nilalapitan siya sa kusina. Ay nako, hayaan mo na ako. Baka maabala ka pa. Hindi po, gusto ko talagang tumulong para mas mabilis. Mukhang masarap yung niluluto niyo Nagkatinginan kami. Ngumiti siya. Tapos inapo niya sa akin yung kutsilyo. Sige na nga. Ikaw nang maghiwa niyan pero dahan-dahan lang ha. Habang nagluluto siya, nagkukwento siya sa akin ng tungkol sa buhay niya. Alam mo, William, matagal na akong hiwalay sa asawa ko. Sabi niya bigla. Talaga po? Akala ko may asawa kayo ngayon. Wala na, iniwan na ako. Sumama sa mas bata at mas maganda. Natahimik ako sandali. Tapos sabi ko naku naman, kung sa ganda lang naman tita, panalong-panalo na kayo Napahinto siya sa paghahalo. Naku, nambola ka na naman. Hindi ko bola yun. Sabi ko sabay tawa. Kung hindi nyo na itatanong katulad nyo kaya yung tipo ko. Napatingin siya sa akin. May halong gulat at biro sa mga mata niya. Talaga? Kahit na may edad na ako? Oo naman. Sa totoo lang, Tita Luningning. Para sa akin napakaganda niyo. Ngumiti siya. Yung tipong pilit na tinatago ang kilig. Ay nako, kung narinig ka lang ng mama mo baka pagalitan ka. Tiningnan ko siya ng diretso. May aaminin ho ako sa inyo. Tumigil siya sa ginagawa. At ano naman yun? Unang kita ko pa lang sa inyo. Crush ko na ho kayo. Natawa siya. Yung tawa niyang mahinihin. Naku William, wag mo akong biruin ng ganyan. Baka seryosohin ko yung mga sinasabi mo. Yun nga po yung gusto ko Kasi totoo naman talaga. Sabi ko sabay ngiti. Sandali siyang natahimik. Kita kong namula yung pisngi niya
habang hawak-hawak yung sandok. Tita, seryoso po ako. Sabi ko ulit. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya agad sumagot. Tumalikod siya, tinuloy ang pagluluto. Pero napansin ko na parang nag-iba yung kilos niya. Naging tahimik siya. Minsan napapatingin sa akin tapos iiwas ulit. Pagkatapos naming kumain, tumambay kami sa beranda. William, sabi niya bigla. Bata ka pa, baka nadadala ka lang sa kung ano yung nakikita mo. Hindi po, alam ko naman yung nararamdaman ko. Hindi ko nga humaintindihan kung bakit kayo pero wala kayo talaga. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Alam mo ba, matagal na akong hindi nakakarinig ng mga ganyang salita. Pero huwag kang masyadong magbiro ha. Gumiti ako. Hindi nga ho biro yun. May sandaling katahimikang namayani. Tila pareho kaming nag-aalangan kung dapat pa bang magsalita. Tita, sabi ko yung mahina lang. Masaya kaya ako na dito kayo nagbakasyon. Bakit naman? Tanong niya. Kasi dati puro tropa lang Ngayon ewan ko ba? Parang nag-iba. Para bang gusto kong umuwi agad para lang makasama kayo. Napangiti siya. Yung ngiting may halong lungkot. Alam mo, William, minsan mahirap magtiwala ulit kapag nasaktan ka na. Pero sa kalokohan mo, parang natututo akong ngumiti ulit. Pagkasabi niya noon, naparingin ako sa kanya. Maganda talaga siya kahit walang makeup. Simple lang. Ang buhok niya bagyang humahampas sa hangin. Sa loob-loob ko, gusto kong sabihin kung gaano siya ka-espesyal pero pinigilan ko yung sarili ko. Baka kasi ako lang yun nadadala. Baka siya gusto lang niyang may kausap. Pero nung tumingin siya sa akin ulit at ngumiti ng marahan, alam ko, pareho kami ng nararamdaman. Kahit pareho naming hindi inaamin. At nung gabing yun, habang dumidilim na sa labas at umaambon ng kaunti, nagtagal kaming tumambay sa beranda. Tahimik pero ramdam ko na nagsisimula na yung koneksyon na hindi namin planong mangyari. Hindi ko alam kung saan hahantong to. Pero sigurado ko, hindi ko na kayang itago na unti-unti akong nahuhulog kay Tita Luningning. Gabi na. Si Mama hindi pa rin umuwi mula sa bayan. Ako naman ay nakaupo sa sala habang nakatutok lang sa TV na mahina ang volume. Si Tita Luningning, kakalabas lang galing sa kwarto niya. Nakapambahay lamang to. Isang simpleng cotton dress, kulay asul. Pero sa tingin ko, kahit anong isuot niya, maganda pa rin talaga siya. Hindi ka pa matutulog, William? Tanong niya habang inaayos ang buhok niya. Hindi pa po, tita. Hindi pa rin naman ako inaantok Kayo ho? Tanong ko. Siguro mamaya, nainitan pa kasi ako Sabi niya sabay upo sa may sofa. Ilang hakbang lang ang pagitan namin. May mga sandaling nagkakatinginan kami, pero pareho kaming umiiwas. Tita, sabi ko sa wakas. Pwede po ba akong magtanong? Tanong ko. Sige, ano yun? Bakit po parang kahit laging masaya kayo, minsan nakikita ko sa mga mata niyo na malungkot kayo? Napangiti siya, yung ngiti na pilit. Alam mo, ikaw na bata ka, ang dami-dami mo talagang napapansin. Alam mo William, siguro kasi, matagal na rin ako nag-iisa. Alam mo na, walang asawa, walang kasama, walang nag-aalaga. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero bigla akong nagsalita. Kung ganun po, sana dumating yung oras na pwede namang ako yung mag-alaga sa inyo, no? Natawa siya ng mahina. Ang batang to talaga, marunong mag-aliw. Hindi po pa nga aliw yun, tita. Gusto ko lang na kahit sandali, mapangiti ko kayo ng totoo. Napatitig siya sa akin. Ilang segundo, walang kumikilos sa amin. William, sabi niya ng mahina. Alam mo bang delikado yung mga sinasabi mo? Bakit po? Totoo naman yun Tumayo siya, parang iiwas pero huminto rin. Lumingon ulit siya sa akin. Baka kasi kung saan pa mauwi ito. Tumayo na rin ako. Kung sa totoo lang po, matagal ko nang gustong sabihin to pero lagi kong pinipigilan. Sige, sabihin mo na. Sabi niya pero halata sa boses ang pag-aalinlangan. Gusto ko po kayo, tita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero tuwing nakikita ko kayong masaya, parang gusto kong laging nandyan. Tuwing nakikita ko kayong malungkot, parang gusto ko kayong pasayahin. Gusto ko kayong yakapin. Natahimik siya. Tapos lumapit ako ng bahagya. Hindi ko siya hinawakan agad, pero nagtagpo ang mga mata namin. Walang salita, wala ring maraming sinasabi. William, mahina niyang sabi.
Napatingin siya sa sahig. Kita akong nanginginig yung kamay niya. Unti-unti kong inabot yun. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung tapang, pero hinawakan ko ng marahan ang kamay niya. Hindi naman niya inalis yun. Tiningnan niya ako, at sa unang pagkakataon, hindi na siya umiwas. William. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Basta bigla na lang nagkalapit na kami. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko parang may sumabog na kabatsaya. Hinalikan ko siya. Yung dahan-dahan lang, hindi yung biglaan. Para bang tinatanong kung pwede. At nung hindi siya umatras, doon ko lang tuloy ang dinampi ang labi ko sa kanya. Grabe, ngayon lang ako nakahalik ng ganun yung edad. Pagkatapos ng ilang segundo, kumalas din siya. Pareho kaming huminga ng malalim. Muling nagtagpo ang mga mata namin. Pagkatapos ay hinila ko ang kamay niya, papunta sa silid ko. Muling naganap ang isang halikan. Hanggang sa lumalim yun, at tuluyang may nangyari sa amin. Isa yon sa hindi ko makakalimutang karanasan ko. Grabe, sabik na sabik si tita noon. Palibhasay, ilang taon na rin nag-iisa. Walang asawa. William, sabi niya habang nakapikit pa, hindi ko dapat hinayaan to. Pasensya na ho tita, hindi ko na rin kasi napigilan eh. Kasi, umiling siya pero hindi galit. Lumapit ako ulit. Hindi na ako humalik pero hinawakan ko yung kamay niya. Kung sakaling dumating yung araw na kailangan niyo ho ng karamay, kahit anong mangyari, nandito lang ako. Ngumiti siya, sabay haplos sa buhok ko. Ang bait mo talaga, William. Hindi ko alam kung dapat ba kitang pagalitan o pasalamatan. Siguro pareho na lang po. Sagot ko sabay tawa. Umupo kami ulit sa may sofa. Walang imikan. Maya-maya, sumandal siya sa balikat ko. Tita, masaya po ako ngayon. Basta masaya ako. Hindi siya sumagot. Ngunit naramdaman kong humigpit ang pagkakasandal niya. Sa pagitan ng katahimikan, ramdam kong pareho naming alam na kahit walang kasunduan o pangako, may nangyaring mahalaga ng gabing yun. Hindi dahil sa halik, kundi sa katotohanan pareho naming piniling huwag nang magsinungaling sa damdamin namin. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Pero alam kong hindi ko na rin makakalimutan ang mga araw na kasama ko siya. Mula nung gabing naglakas loob akong halikan siya, para bang may nagbago sa pagitan naming dalawa. Hindi na kami nag-usap tungkol doon. Pero tuwing magkakatinginan kami, parang may lihim na alam naming kami lamang ang nakakaintindi. At lumipas pa ang mga araw na punong-puno ng mga katahimikan. Pero sa bawat ngiti niya, may halong lungkot na hindi niya sinasabi. Dahil alam ko, nalulungkot siya dahil malapit na rin siyang umalis. William, sabi niya minsan habang nag-aayos ng mga nilabhan niya. 1 linggo na lang babalik na ako sa Maynila. Napahinto ako. Parang bigla akong nawala sa sarili. Ang bilis naman. Parang kahapon lang nung dumating kayo ah. Ngumiti siya. Yung paborito kong ngiti niya. Yung parang tinatago ang lungkot sa likod ng lambing. Ganun talaga. Pag masaya ka, mabilis lumilipas ang araw. Anak ka ng kaibigan ko, dapat nga, nandito ako para mag-relax. Ang kaso, binago mo yung takbo ng isip ko. Natawa siya pagkatapos nun. Pero ako hindi, kasi alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Simula nun, mas lalo kaming naging malapit. Pero kapag may mga kapitbahay o may mga tao sa paligid, hindi kami ganun na naglalapit. Pero sa gabi, kapag tulog na si mama, naririnig ko yung mahihinang yabag niya sa pasilyo. At minsan, mararamdaman ko ang marahang paglapit niya sa pinto ng kwarto ko. At doon, muli kong pupunan ang pangangailangan niya na alam kong matagal lang hindi na ibibigay sa kanya. Hindi na niya kailangang magsalita. Sapat na ang titig niya para maintindihan ko ang gusto niyang iparating, na pareho naming ayong matapos ang mga sandaling yon. Huling gabi niya yon sa bahay. Nagkape kami sa labas, sa ilalim ng mahinang ilaw sa beranda. May hangin pero hindi naman malamig. Bukas, aalis na ako. Mahina niyang sabi. Tumango lang ako. Alam ko po. Salamat ha, sa ginawa mo sa akin dito. Naging masayang bakasyon ko dahil sa'yo. Gumiti ako pero pilit. Napatingin siya sa akin. Hindi siya nakangiti.
Ilang segundo kaming walang imikan, hanggang sa siya na mismo ang unang lumapit. William, mahina niyang tawag. Po, sagot ko. At doon, hindi ko na napigilan ang sarili kong lumapit din. Dahan-dahan, hanggang maglapit ulit ang mga labi namin. Hindi yun katulad ng una. Mas mabagal, mas may damdamin. Para bang pareho naming alam na ito na yung huling beses. Mainit yung kamay niyang nakahawak sa pisngi ko. At ako na may maraang ginawa ka ng kamay niyang yun. Ayokong bitawan, pero alam kong kailangan. Pagkatapos nun, nagyakap kami ng matagal. Walang salita, walang pangako. Pero sa pagitan ng yakap namin, naramdaman ko ang tibok ng puso naming pareho. Mabilis, totoo, at pareho ring takot. William, bulong niya, halos pabulong lang sa tenga ko. Bata ka pa. Isipin mo na lamang na magandang karanasan ang naranasan mo sa akin. Isang pangyayari na parehas nating hindi makakalimutan at dadalhin natin habang buhay. Kinabukasan, maaga pa lang nag-aayos na siya. Nakita ko siya sa may sala, hawak yung maliit na maleta niya. Si Mama, abala rin sa pagtulong sa kanya at pakikipagkwentuhan. Tahimik ko siyang pinagmasdan. William, sabi ni Mama, ikaw na lang ang maghatid kay Tita Luningning mo sa sakayan ha? Tumango ako. Ayokong ipahalata, pero mabigat sa dibdib ko. Habang nasa tricycle kami, wala kaming imikang dalawa. Pinagmamasdan ko siya. Maayos ang suot niya, may simpleng pulang lipstick sa labi niya, at yung buhok niyang nakapusod, na paboritong-paborito ko. Pagdating namin sa terminal, binaba ko yung maleta niya. Salamat, William. Sabi niya habang inaayos niya yung bag. Salamat sa lahat. Magpakabait ka ha? Magpakabait kang bata. Hindi ho ako bata, tita. Sagot ko sabay ngiti. Tumawa siya ng marahan. Oo nga pala, hindi ka na nga pala bata. Pagkatapos noon, humakbang na siya palayo. Pero bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya ulit. Alagaan mo ang mama mo ha? Opo, tita. Sagot ko. At sana po, magkita pa tayo ulit. Ngumiti siya, pero ngayon may konting luha na sa gilid ng mga mata niya. Baka, sa ibang pagkakataon, William, magtagpo ulit tayong dalawa. Nung sumakay na siya, at habang umaandar yung bus, nakatingin siya sa labas ng bintana, diretso sa akin. Tinaas ko yung kamay ko at kumaway. Gumanti naman siya, at yung mga sandaling yun, parang huminto yung mundo ko. Pag-uwi ko ng bahay noon, napakatahimik. Pumasok ako sa kwarto at doon ko lang naramdaman yung bigat ng lahat. Pero kasabay din noon, may kakaibang saya. Yung pakiramdam na kahit sandali lang, naging totoo yung naramdaman namin. Hindi man para sa panghabang buhay, pero sapat para may itago sa puso ko habang buhay. Ngayon, Miss Love, tuwing naaalala ko si Tita Luningning, hindi ko na iniisip yung halik o yung mga gabi naming magkasama. Ang naiisip ko yung ngiti niya, yung tawanan, at kung paano niya ako tinuruan kung anong ibig sabihin ng damdamin. Yung marunong magpigil, marunong umintindi, at marunong magpaalam ng may respeto. At sa bawat taong dumarating sa buhay ko, alam kong may bahagi sa akin na laging magpapasalamat kay Tita Luningning. Sa babaeng dumating sa buhay ko ng panandalian at umalis na dala ang isang piraso ng puso kong hindi ko mababawi na. Pero okay lang, kasi sa huling alaala namin, magkasama kaming nakangiti. Maayos kaming nagpaalam sa isa't isa. At doon natapos ang isang bakasyon na hindi ko malilimutan. Ito po ang maiksing kwento ng aking buhay. Ako po, si William. Maraming salamat po sa pag-ere ng aking maiksing kwento.